Alam mo ba na sa panahon ni Kristo ay marami ng mga naglalakihang estruktura ang ginawa? At sa katunayan pa nga yan ang matagal ng pinagdedebatihan ng mga eksperto kung totoo bang itinayo ito o hindi. Pero base sa maraming pag-aaral ay totoo daw itong umiral at meron pa ngang mga artifacts ang nakita. At sa katunayan ayon sa Biblia, may ilang istrukturang ginawa noon na hindi lang basta istruktura, kundi naglalaman din ito ng mga hiwagang espiritual at mga mensaheng nawala na sa kasaysayan. At bawat isa sa kanila ay may kaakibat na misteryo, aral at mga katotohanang bihirang pag-usapan. Sa video na ito, samahan mo akong tuklasin ang mga pinakakahanga-hangang konstruksyon sa Biblia. At alamin din natin ang mga sikreto sa likod ng pagkakagawa sa kanila. At FYI, sa huling topic ay maaaring baguhin nito ang lahat ng akala mong totoo tungkol sa pananampalataya at kasaysayan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. The Ark of Noah. Na-imagine mo na bang magtayo ng napakalaking barko ng walang modernong kagamitan? Walang crane, walang kuryente, at ang tanging puhunan mo lang ay kahoy, pawis, at pananampalataya. Yan mismo ang ginawa ni Noah. At kahit libu-libong taon na ang lumipas, nananatili pa rin siyang isa sa pinakamatinding halimbawa ng pananampalatayang hindi sumusuko. Ayon sa Biblia, noong panahon ng sukdulang kasamaan sa mundo, pinili ng Diyos si Noah para sa isang misyon na tila hindi kayang gawin ng tao. Ang magtayo ng higanteng sisidlan na magsisilbing kanlungan para sa kanyang pamilya at sa bawat uri ng hayop sa mundo mula sa paparating na malawakang baha. Isipin mo ang eksena, isang lalaki sa gitna ng tuyong lupa, abala sa pagputol ng kahoy at paggawa ng mga silid sa loob ng napakalaking barko. Habang pinag-iinitan ng araw, pinagtatawanan pa siya ng mga kapitbahay at tinatawag siya na baliw at pinagdududahan ang kanyang ginagawa. Pero araw-araw patuloy siyang nagtrabaho. Dahil alam niyang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos ang kaligtasan ng lahat ng nilalang. Ang sukat ng arka niya halos kasing laki ng isang modernong cargo ship. 450 feet ang haba, 75 feet ang width at 45 feet ang taas. Gawa ito sa gopher wood, pinahiran ng pitch sa loob at labas para hindi mapasok ng tubig. Ngayon isipin mo, paano nagawa ni Noah ang lahat ng yon nang walang makinarya o teknolohiya? Paano niya naipaloob o nasakay ang libu-libong hayop sa loob ng barko at napangalagaan ang mga ito? At higit sa lahat, totoo nga bang nangyari ang malaking baha na binanggit sa Biblia? Ilang siyentipiko at historiador ang nagsuri rito. Ayon sa mga pag-aaral, may mga ebidensya ng malawakang pagbaha sa rehiyon ng Mesopotamia, libu-libong taon na ang nakalipas. Iba't ibang sibilisasyon mula Sumerian hanggang Babylonian ang may mga record ng isang baha na sumira sa buong lupain at kapansin-pansin, lahat halos ng kwento nila ay magkatulad. Pero ang mas nakakagulat ay may mga natuklasan di umano ang mga ekspedisyon sa bundok ng Ararat sa Turkey. Noong 1959, isang Turkish pilot ang nakakita ng kakaibang hugis sa gilid ng bundok, tila bangkay ng isang barko na natabunan ng lupa. Simula noon, nagsunuran na ang mga misyon mula sa iba't ibang bansa para alamin kung ito nga ba ang arka ni Noah. May ilan na nagsabing nakakita sila ng mga piraso ng kahoy na tila naging bato dahil sa tagal ng panahon. Ang iba naman ay nagsabing nakapag-record sila ng mga measurement ng lupa na tugma sa dimensyon ng arka ayon sa Biblia. Pero hanggang ngayon wala pang final na ebidensya. Kaya nananatiling tanong, ang mga remains bang iyon ay tunay na bahagi ng arka ni Noe o isa lang itong likas na pormasyon ng bundok? Habang ang siyensya ay patuloy sa paghahanap ng sagot, ang pananampalataya naman hindi kailanman nag-aalinlangan. Dahil sa mga naniniwala, sapat nang malaman na kung sinabi ng Diyos, sigurado na ito'y nangyari. The Walls of Jericho. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng isang syudad na napapalibutan ng napakalalaking pader, makakapal, matitibay at dinisenyo para hindi mapapasok ng kahit sinong kaaway. Isang kuta na ginawang panangga laban sa anumang panganib mula sa labas. Ngayon subukan mong isipin ang imposible. Ang mga pader na ito ay hindi bumagsak dahil sa mga sandata o dahil sa pagsabog o dahil sa mga makinaryang pandigma. Nabuwal ang mga ito dahil sa isang bagay na mas mahiwaga. Ang tunog ng trumpeta at mga sigaw ng pananampalataya. Ito ang kwento ng Jericho, isa sa mga pinakamatandang lungsod sa kasaysayan ng sangkatauhan at saksi sa isa sa mga pinakahiwagang pangyayari sa Biblia. Isang kaganapan na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos may paliwanag ng agham at kasaysayan. Pero ang tanong, talaga bang nangyari ito? At kung oo,
Ano nga bang paliwanag ng siyensya sa biglaang pagbagsak ng mga pader ng Jericho? Ayon sa Biblia, ang Jericho ay isang matibay na lungsod na pinalilibutan ng mga pader na sobrang taas at tibay. Kaya imposibleng pasukin ng kahit sinong hukbo. Para sa mga Israelita na nagpakahirap sa disyerto ng 40 taon, ang paglusob sa Jericho ay parang imposibleng laban. Ngunit may plano ang Diyos. Isang plano na taliwas sa lahat ng kilalang estratehiya sa digmaan. Ang utos sa mga Israelita, magmarcha sa paligid ng lungsod isang beses bawat araw sa loob ng 6 na araw. Walang armas, walang pagsalakay, walang ingay, puro katahimikan lang. Parang naghihintay sa isang hudyat na hindi nakikita. Pagdating ng ika-7 araw, inutos na maglibot sila sa lungsod ng 7 ulit. Habang tumutunog ang mga trumpeta sa hangin, sabay-sabay namang sisigaw ang lahat ng tao. At doon sa mismong sandaling iyon, bumagsak ang mga pader. Hindi dahil sa makinarya, hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Ngayon isipin mo, posible ba yon? Paano mangyayari na sa simpleng pagmarcha at tunog ng trumpeta, biglang matitibag ang napakatitibay na pader? Dahil dito maraming arkeologo ang nagsimulang mag-imbestiga sa Jericho noong ika-20 siglo. At doon nagsimula ang mas nakakagulat na mga tuklas. Noong 1950s, isang British archaeologist na nagngangalang Kathleen Kenyon ang nagsagawa ng masusing paghuhukay sa lugar. At ang nadiskubre niya ay nakakagulat. May mga remains nga ng malaking pader at ang mga ito ay tila bumagsak ng biglaan. Pero mas nakabibigla pa. Ayon sa mga ebidensya, ang mga pader ay gumuho mula sa loob palabas. Isang bagay na halos imposibleng mangyari sa mga karaniwang digmaan. Karaniwan, kapag sinalakay ang isang lungsod, ang mga pader ay napapabagsak mula sa labas papasok. Pero sa Jericho, baliktad. Ang pagkasira ay tila nagsimula sa loob mismo. At ito ay tumutugma sa kwento sa Biblia na ang mga pader ay hindi winasak ng tao, kundi ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit may ilan ding nagtangkang magpaliwanag sa natural na paraan. Ayon sa ilang researchers, posibleng isang malakas na lindol ang naging sanhi ng pagbagsak. Totoo, ang Jericho ay nakatayo sa ibabaw ng isang geological fault line, kaya normal lamang na may mga pagyanig sa lugar. Sa unang tingin parang may saysay ang ideya, ngunit may isang malaking tanong. Paano naman nalaman ni Joshua at ng mga Israelita ang eksaktong oras ng pagyanig? At bakit ito tumugma sa mismong sandali ng pagtunog ng mga trumpeta at sabay-sabay na pagsigaw? Kung lindol nga ang dahilan, napaka-imposible ng ganitong eksaktong timing. Kaya nga marami ang naniniwalang ito ay hindi basta natural na pangyayari, kundi isang milagrong nagpapatunay ng kapangyarihan ng Diyos. Hanggang ngayon nananatiling palaisipan ang Jericho, isang lungsod na minsan ay napaligiran ng pananampalataya at giniba hindi ng tao, kundi ng isang tunog na nagmula sa langit. The Temple of Solomon. Isipin mong may gusaling napakagarbo na ang bawat pader ay nababalutan ng dalisay na ginto, kumikislap sa araw na parang liwanag mula sa langit. Isang lugar na itinuturing na pinakabanal sa lahat, itinayo upang maging tirahan mismo ng presensya ng Diyos. Ito ang templo ni Solomon, ang obra maestra ng banal na arkitektura ng Israel, isang konstruksyong balot ng hiwaga, karangalan at kapangyarihan. Pero paano nga ba itinayo ang ganitong kahangahangang istruktura? Ano ang sinasabi ng archaeology tungkol sa pag-iral nito? At higit sa lahat, ano ang tunay na kahalagahang espiritual ng templong ito? Nagsimula ang kwento kay Haring David, ang dakilang pinuno ng Israel, na may matinding hangaring magtayo ng templo para sa Diyos. Ngunit hindi ito itinakda para sa kanya, kundi para sa kanyang anak at tagapagmana. Si Solomon ang hari na itinuturing na pinakamaalam sa kasaysayan. Ang napiling lokasyon ay hindi basta aksidente. Ito ay sa bundok Moriah. Isang sagradong lugar kung saan, daan-daang taon bago iyon, muntik nang ihandog ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Isang lugar na minarkahan ng mga himalang makalangit at mga pangyayaring di maipaliwanag ng tao. Ang pagtatayo ng templo ay hindi lang basta gawaing inhenyero. Isa itong napakalaking proyekto kung saan ang bawat detalye ay may banal na layunin. Ang mga batong ginamit ay inukit at inihanda malayo sa mismong lugar ng pagtatayo ayon sa utos ng Diyos. Kaya't walang narinig na kahit anong tunog ng martilyo o steel habang binubuo ang templo. Ngayon isipin mo, paano nila nailipat at naitayo ang mga napakalalaking tipak ng bato nang walang ingay at walang makinarya? Isang palaisipang hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na maipaliwanag.
Ginamit din nila ang cedars of Lebanon, isa sa mga pinakabanal at pinakamarangal na uri ng kahoy noong panahong iyon. Ang halimuyak nito ay kumalat sa buong lugar at hindi lamang ito ginamit para sa ganda, kundi bilang simbolo ng kadakilaan at koneksyon sa Diyos. At heto pa ang pinakakamanghamanghang detalye, ang buong loob ng templo ay binalutan ng purong ginto. Kumikinang ang mga pader na parang sinag ng langit. Bawat sulok ay may mga inukit na cherubim, palm tree at mga bulaklak na nagbibigay ng view na tila hindi na sa mundong ibabaw. Sa pinakaloob ng templo naroon ang pinakabanal na bahagi, ang Holy of Holies. Doon nakalagak ang kaban ng tipan o Ark of the Covenant, ang pinakabantog na sagradong bagay sa kasaysayan na sumisimbolo sa mismong presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Pagkatapos ng 7 taon ng masusing paggawa, natapos din ang templo. At sa araw ng pagtatalaga nito, isang hindi inaasahang himala ang naganap. Tinipon ni Solomon ang buong Israel para sa isang engranding seremonya. Sa harap ng altar, nanalangin siya ng taimtim, hinihiling sa Diyos na tanggapin ang templong ito bilang kanyang tahanan dito sa lupa. At bigla bumaba ang isang makalangit na ulap at pinuno ang buong templo. Isang presensya na halos madamah ng lahat. Napakabanal, napakaliwanag at di maipaliwanag. Pagkatapos noon, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ang mga handog sa altar. Lahat ng mga tao ay napaluhod sa takot at pagkamangha dahil alam nilang naroon mismo ang Diyos, buhay, totoo at makapangyarihan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Ang templo ni Solomon ay nanatiling balot ng misteryo sa loob ng maraming siglo. Ang mga sikreto nito, ang pagkawasak nito at ang mga alamat na bumabalot dito ay patuloy pa ring bumabalik sa ating kasaysayan hanggang sa ngayon. The Tower of Babel. Isipin mo ang isang mundo kung saan iisa lang ang wika ng lahat ng tao. Walang hadlang, walang hangganan. Bawat bansa ay nagkakaintindihan, nagkakaisa at may iisang layunin. Ang magtayo ng isang tore na aabot hanggang sa langit. Ngunit sa halip na lapitan ng Diyos, ang hangaring ito ang naging dahilan ng kanyang galit. At doon nagsimula ang isang pangyayaring nagbago sa direksyon ng sangkatauhan magpakailanman. Ang pagkakawatak-watak ng wika at pagkakaunawaan ng tao. Ayon sa Biblia, pagkatapos ng malaking baha, nagsimulang dumami at kumalat sa buong mundo ang mga inapo ni Noe. Sa loob ng ilang panahon sila ay nanatiling nagkakaisa. Iisa ang kanilang sinasalita, iisa ang kanilang plano, at dahil dito, walang tila imposibleng gawin. Hanggang sa napagpasyahan nilang manirahan sa kaparangan ng Shinar, na ngayon ay kilala bilang bahagi ng sinaunang Mesopotamia. Ngunit hindi lang sila basta tumira doon. Nais nilang mag-iwan ng marka sa kasaysayan. Gamit ang mga bricks na pinatigas sa apoy at bitumen bilang pandikit, nagsimula silang magtayo ng isang napakalaking tore. Isang simbolo ng pagmamataas at tiwala sa sarili. Isang proyektong magpapatunay na hindi nila kailangan ang Diyos. Sinabi nila, magpakatanyag tayo at magtayo ng isang tore na aabot hanggang langit upang hindi tayo magkawatak-watak sa buong lupa. Genesis 11 verse 4. Habang tumataas ang tore, lalo ring tumitindi ang kanilang pagmamataas. At doon kumilos ang Diyos. Nakita niya ang ginagawa ng tao at nagpasya siyang guluhin ng kanilang wika. Bigla, hindi na sila nagkakaintindihan. Isipin mo ang gulo. Ang isang manggagawa na humihingi ng ladrilyo pero tubig ang ibinibigay sa kanya. Ang tagapamahala na sumusubok mag-utos pero wala nang nakakaintindi ng kanyang sinasabi. Ang dating maayos at organisadong pagtatayo ay biglang naging kaguluhan. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang dating iisang proyekto ng pagkakaisa ay naging simbolo ng pagkakahiwalay ng sangkatauhan. At dahil wala ng komunikasyon, iniwan nila ang tore at kumalat sa iba't ibang panig ng mundo na siyang naging ugat ng pag-usbong ng iba't ibang bansa at kultura na meron tayo ngayon. Ngunit ang tanong, totoo bang nangyari ito? Ayon sa ilang scholar, maaaring ang tore ng Babel ay batay sa isang tunay na gusali, ang mga sinaunang ziggurat o mga templong may hugis pyramid na karaniwan sa Mesopotamia. Isa sa mga pinakatanyag dito ay ang Etemenanki, isang napakalaking templo sa sinaunang Babylon na itinayo bilang parangal kay Marduk, ang Diyos ng lungsod. Ang ibig sabihin ng pangalan nitong Etemenanki ay ang bahay na nag-uugnay sa langit at lupa. Nakapansin-pansing katulad ng layunin ng tore ng Babel na mababasa sa Biblia. Sa paglipas ng mga siglo, ilang beses itong nasira at muling itinayo hanggang sa tuluyang iwan at mawasak, kaya nananatiling palaisipan. Ito nga ba ang orihinal na tore na tinutukoy sa kasulatan?
Walang tiyak na sagot pero malinaw ang aral ng kwentong ito. Ang Tore ng Babel ay hindi lang kwento ng pagkawasak ng wika. Ito ay isang warning laban sa pagmamataas ng tao. Hanggang saan nga ba kayang dalhin ng ambisyon at kapangyarihan? At kailan nagiging delikado ang pagsubok ng tao na tapatan ng Diyos? Dahil minsan, sa gitna ng ating pagnanais na umabot sa langit, nakakalimutan nating may hangganan pa rin ang ating kakayahan bilang tao. The Second Temple of Jerusalem. Isipin mong nabubuhay ka sa isang panahon ng matinding sakit at pagkakatapon. Ang iyong bayan ay kinuha sa sarili nitong lupain, dinala sa isang banyagang lugar at ang pinakabanal na templo, ang sentro ng iyong pananampalataya, ay ginawang abo at guho. Para sa marami, ito na sana ang katapusan ng koneksyon nila sa Diyos, ngunit hindi sa mga Hudyo. Pagkatapos ng mahabang pagkabihag sa Babylon, bumalik sila sa kanilang lupain dala ang isang panibagong pangarap, ang muling itayo ang templo at buhayin ang kanilang pananampalataya. Ang ikalawang templo ng Jerusalem ay hindi lang basta gusali. Isa itong simbolo ng muling pagsilang, pag-asa at pagkakakilanlan ng isang buong bansa. Ngunit paano ito itinayo? Ano ang nagpaganda rito? At higit sa lahat, bakit ito muling nawasak sa isang trahedyang hindi malilimutan? Pagkalipas ng 70 taon sa pagkakatapon, pinayagan ng Persian King Cyrus the Great na makabalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Hindi lang iyon, iniutos din niyang muling itayo ang templo at siya pa ang tumulong magpondo sa proyekto. Ngunit pagdating nila, hinarap nila ang isang mapait na katotohanan. Ang bagong templo ay hindi kasing enggrande ng kay Solomon. Mas maliit, mas payak, at wala na ang Ark of the Covenant. Wala na rin ang mga pader na kumikislap sa purong ginto. Ang mga matatandang nakakita sa orihinal na templo ni Solomon ay napaiyak. Sa kanilang paningin, ang bagong gusali ay tila anino lamang ng dating kaluwalhatian. Ngunit may isang mensaheng dinala ang propetang si Haggai. The glory of this latter house shall be greater than the former. Haggai 2 verse 9. Paano posible yon? Paanong ang mas simpleng templo ay magiging higit pa sa una? Makalipas ang ilang siglo, dumating si Herod the Great, isang ambisyosong hari na baliw sa mga malalaking proyekto. Nagpasya siyang palawakin at pagandahin ang ikalawang templo. Ang dating payak na gusali ay naging isa sa mga kamanghamanghang istruktura ng sinaunang mundo. Dinoble niya ang lawak ng courtyard, nagpatayo ng napakalalaking haligi, malalawak na daanan, at pinalibutan ng mga pader na binalutan ng ginto at puting marmol. Sa ilalim ng araw ng Jerusalem, kumikislap ito na parang liwanag mula sa langit. Ang resulta, isang view na hindi malilimutan ng sino mang makakita. Ang templo ay naging puso ng pananampalatayang Hudyo, kung saan libo-libong tao ang nagtitipon para magdasal, mag-alay at hanapin ang presensya ng Diyos. At dito rin nagturo si Jesus. Dito niya pinalayas ang mga mangangalakal at binitiwan ang isang nakakagulat na propesiya. Not one stone here will be left on another, everyone will be thrown down. Matthew 24 verse 2. At ang prophecy na yon nangyari nga. Noong 70 AD, sinalakay ng Roman Empire ang Jerusalem bilang tugon sa unang Jewish revolt. Matapos ang ilang buwang labanan, sinunog ng mga Romano ang templo. Ayon sa mga record, natunaw ang ginto sa init ng apoy at tumulo sa pagitan ng mga bato. Kaya't hinati ito ng mga sundalo upang kunin ang natitirang ginto. Pagkatapos ng lahat, ruins na lamang ang natira. Tanging isang bahagi na lang ng istruktura ang nanatiling nakatayo, ang Western Wall, ang tanging bakas ng dating kadakilaan ng templo ni Solomon at ni Herod. Ngunit isa ring paalala ng sakit at pagkawala. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Ang templo ay dating tahanan ng presensya ng Diyos. Ang lugar kung saan iniaalay ang mga handog at hinahanap ang kapatawaran. Ngunit nang dumating si Jesus, dinala niya ang isang revolusyonaryong mensahe. Sinabi niya, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." John 2 verse 19. Ngunit hindi siya tumutukoy sa gusali. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. Mula noon, ang tunay na templo ng Diyos ay hindi nagawa sa bato, kundi nasa puso ng bawat taong tumatanggap sa kanya. The Tabernacle of Moses. Bago pa man maitayo ang magarang templo ni Solomon, may nauna ng banal na tirahan na itinayo sa gitna ng disyerto. Isang templo na gawa sa tela at kahoy, hindi sa marmol o ginto. Ngunit dito unang nanahan ang presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ang Tabernacle of Moses, ang unang mobile sanctuary sa kasaysayan ng Israel. Ang tabernacle ay hindi basta tolda.
Ito ay itinayo ayon mismo sa mga tagubilin ng Diyos kay Moses habang ang mga Israelita ay naglalakbay palabas ng Egypt patungo sa lupang pangako. Bawat sukat, bawat material, bawat disenyo, lahat ay may malalim na espiritual na kahulugan. Isipin mo, sa gitna ng malawak na disyerto, isang malaking tolda na puno ng gintong kasangkapan, may altar para sa mga handog, may ilaw ng golden lampstand, at sa pinakaloob ang kaban ng tipan. Ang sisidlang naglalaman ng mga utos ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang disenyo nito ay direktang ibinigay ng Diyos kay Moses sa bundok ng Sinai. Ang mga Israelita, bagamat pagod sa paglalakbay, ay nag-ambag ng lahat ng makakaya nila. Ginto, pilak, tanso, tela, at kahoy. Walang sapilitang kontribusyon, lahat ay galing sa puso ng mga handang maglingkod. Kapag natatayo na ito sa gitna ng kampo, ang tabernacle ang nagsisilbing sentro ng bayan ng Israel. Dito sila nag-aalay ng mga handog, dito sila humihingi ng tawad, at dito nakikita ang nakamamanghang presensya ng Diyos. Isang ulap sa araw at isang apoy sa gabi na nakapwesto sa ibabaw nito. Ang disenyo ng tabernacle ay may tatlong bahagi. Ang outer court kung saan ginaganap ang mga handog, ang holy place kung saan naroon ang altar ng insenso at ang gintong kandelyero, at ang Holy of Holies kung saan nakalagay ang Ark of the Covenant na tanging si Moses o ang punong pari lamang ang maaaring makapasok. Ngunit higit pa sa pisikal na istruktura, ang tabernacle ay simbolo ng pakikipagtagpo ng Diyos at ng kanyang bayan. Ito ang nagpapaalala na kahit sila'y nasa disyerto, hindi kailanman iniwan ng Diyos ang kanyang presensya. Sa tuwing aalis sila sa isang lugar, maingat nilang binabaklas ang bawat bahagi, inilalagay sa mga kariton at binibitbit hanggang sa susunod na kampo. Isang mobile sanctuary, tanda ng paglalakbay kasama ang Diyos. At kahit kalaunan ay pinalitan ito ng mga permanenteng templo, ang tabernacle ni Moses ang nanatiling modelo ng pagsamba at kabanalan na ginaya sa mga sumunod na henerasyon. Ito ay paalala na hindi kailangan ng mararangyang gusali para maramdaman ng Diyos. Dahil kung saan may pananampalataya at presensya niya, doon ang tunay na banal na lugar. The Ark of the Covenant. Sa lahat ng sagradong bagay na binanggit sa Biblia, walang mas makahulugan at mas misteryoso kaysa sa Ark of the Covenant. Isang ginintuang sisidlan na sinasabing naglalaman ng mismong presensya ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang arka ay inutos ng Diyos kay Moses na ipagawa habang itinatayo ang tabernacle. Gawa ito sa acacia wood, pinahiran ng purong ginto sa loob at labas, at may dalawang cherubim sa ibabaw na magkaharap na ang kanilang mga pakpak ay tila nagtatakip sa trono ng Diyos. Ngunit ang laman nito ang tunay na mahalaga. Sa loob ay naroroon ang tablets of the Ten Commandments, ang manah na ipinadala ng Diyos mula sa langit, at ang sibat ni Aaron na minsang namulaklak bilang tanda ng kanyang kapangyarihan. Ang mga bagay na ito ay paalala ng tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Isang patunay ng kanyang katapatan at presensya sa gitna ng Israel. Kapag dinadala ito ng mga pari, ang arka ay laging nakatakip ng belo at walang sino man ang maaaring humipo rito maliban sa mga inorde ng lingkod ng Diyos. Ang sino mang lalapit o hahawak dito ng walang pahintulot ay agad na napaparusahan ng kamatayan. Ganito kasagrado ang bagay na ito. Sa bawat labanan ng Israel, ang arka ang sentro ng kanilang lakas at kumpiyansa. Ito ay dinadala ng mga pari sa unahan ng hukbo bilang simbolo ng presensya ng Diyos na lumalaban para sa kanila. Nang tumawid sila sa ilog Jordan, ang tubig ay huminto sa agos at natuyo ang daanan habang nakatindig ang mga pari. Bitbit ang arka sa gitna ng ilog. At nang sakupin nila ang Jericho, ang arka rin ang dala nila habang umiikot sa lungsod. Hanggang sa bumagsak ang mga pader, ngunit habang lumipas ang panahon, nawala ang arka. At dito nagsimula ang pinakadakilang misteryo sa kasaysayan ng pananampalataya. Ayon sa mga mananalaysay, maaring nawala ito nung pananakop ng mga Babilonyo sa Jerusalem noong 586 BC nang wasakin nila ang unang templo ni Solomon. Ang iba naman naniniwalang itinago ito ng mga pari bago pa man masira ang templo, habang ang ilan ay naniniwala na ito'y itinago sa ilalim ng Mount Moriah, ang parehong lugar kung saan ito unang inilagay. May mga teorya ring nagsasabing ang arka ay dinala sa Ethiopia at hanggang ngayon may isang simbahan doon na naniniwalang sila ang tagapangalaga ng orihinal na arka. Ngunit walang nakakita rito mula noon. Walang ebidensya, walang larawan, walang patunay. Tanging pananampalataya at alamat na lang ang naiwan. Kaya nga't nananatiling isa ito sa pinakamalalaking misteryo ng Biblia. Nasaan na nga ba ito? Itinago ba talaga ito o kinuha na ng Diyos pabalik sa langit?
Ano man ang katotohanan, ang Ark of the Covenant ay higit pa sa isang sagradong kahon. Isa itong paalala ng presensya ng Diyos na siya ay hindi nakatira sa mga pader o altar lamang, kundi sa mga pusong handang sundin ng kanyang mga utos. Sa dulo, ang tunay na aral ng arka ay ito. Ang presensya ng Diyos ay hindi mo kailangang hanapin sa mga lugar na nakatago dahil kung ang puso mo ay tapat, naroon siya mismo, nananahan, nakikinig at kumikilos. Kaya isipin mo, kaibigan, kung ang Diyos ay gustong manahan sa loob mo, handa ka na ba talagang paghandaan siya? Dalhin mo ang tanong na yan sa iyong puso. Maraming salamat sa panonood, naway pagpalain ka ng Diyos at magkita tayong muli sa susunod na video.